Hawak ang kwintas, taimtim na ipinikit ni Tiago ang kanyang mata habang inuusal ang mga salitang Latin. Napaluha siya habang pinagmamasdan ang lumang bahay na nagpapaalala ng lahat ng pasakit na pinagdaanan niya sa kanyang ina. Wala kang kwenta! Isa kang halimaw katulad ng tatay mo! Dapat sa'yo mabulok sa kwartong ito! Tumigil ka na sa kaiyak mo dahil rinding-rindi na ako sa'yo! Aray! Nanay, tama na! Nasasaktan po ako! Talagang masasaktan ka sa akin! Kapag hindi ka kinuha ng tatay mo, mula ngayon, hindi ka lalabas at hindi ka rin kakain! Gutom na po ako! Kailangan ko po ng karne at dugo, Nay! Nagugutom ka? Gusto mo subuan kita ng 1 kilong asin? Ha? Wala akong pakialam kung mamatay ka sa gutom. Pinagsisisihan ko na ipinanganak kong isang halimaw na katulad mo. Mamatay ka na sana. Mamatay ka na. Ang sama nyo. Ang sama-sama nyo. Kung may dapat mamamatay sa ating dalawa, ikaw yun. Ha? Huwag ka lalapit. Diyan ka lang. Bitawan mo ako. Halimaw ka. Simula ngayon, wala na mananakit sa akin. Taon 2003. Samar. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas, ngunit sariwa pa rin sa isipan ni Tiago ang gabing yun. Napabuntong hininga na lamang siya at napangisi. Malaya na ako sa kalupitan. Wala nang maaaring manakit sa akin at wala na ring sino man ang pwedeng humadlang sa gusto ko. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa lumang bahay at nananabik na sa bago niyang biktima. Samantala, ng mga oras na yun, napatingin sa langit si Luningning habang binabagtas ang daan papunta sa kabilang baryo kung saan naninirahan ang kanyang nobyo na si Tiago. Bahagya ng kumakagat ang dilim, kasabay ng pagkapal ng itim na ulap sa kalangitan. Dinoble niya ang bilis sa paglalakad para hindi na siya maabutan pa ng ulan. Kasabay ng mabilis niyang paghakbang ay tila ba nagpapaligsahan ang huni ng mga palakang bukid at kuliglig. Matatayog ang dinaraanan niyang nakahilerang puno ng akasya na nakakuyom na ang mga dahon nung sandaling yun. Maya-maya'y biglang umihip ang malakas na hangin, kasabay ng kulog at kidlat na tumatama sa mga kakahuyan, hanggang sa tuluyan ng bumuhos ang malakas na ulan. Hawak niya sa laylayan ang bestidang kulay puti para maiwasan ang tilamsik habang siya ay tumatakbo. Pambihira ka naman, Ulan. Ayaw mo man lang makisama. Konting-konti na lang, oh. Bakit ba naman kasi hindi ako nagdala ng payong, eh? Ay. Nang marating niya ang kabahayan sa may baryo, ay bahagya na ring humina ang buhos ng ulan. Napansin niya na halos lahat ng bahay na nadaraanan niya ay sarado na ang mga pintuan at bintana. Isang matandang lalaki ang noon ay mahigpit na tinatali ang tarangkahan at inaayos ang mga bagakay o patulis na kawayan na pinaniniwala ang panakot at pamatay sa aswang. Ineng, gabi na. Mapanganib ang lumabas ng ganitong oras. Mapanganib? Bakit naman ho? Maraming nawawalang kababaihan sa baryong ito. Ang sa tingin namin ay posibleng aswang ang nasa likod ng pagkawala nila. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin matukoy kung sino ang aswang na yon. May nakapagsabing may mga dayo na ring nabibiktima. Kung ayaw mong mapabilang sa kanila, ay umuwi ka na. Mag-iingat ka. Sige po, salamat. Huwag po kayo mag-alala. Mag-iingat po ako. Tinatakot lang ba ako ni Manong? Pero mukha namang seryoso siya sa sinasabi niya. Ay, ito pala yung palaging kinukwento ni Cardo at ni Boyong. Akala ko naman pinagtitripan lang ako ng 2 mokong na yun. Hindi bale, kung delikado edi, magpapahatid na lang ako pa uwi o kaya bukas na lang ako uuwi.
Nakaawang ng bahagya ang pinto ng bahay ni Tiago nang dumating ang dalaga. Naghugas muna siya ng kanyang paa sa tubig ulan mula sa umaapaw na timba dahil sa paunti-unti pa ring pagbuhos ng tubig mula sa alulod ng bahay. Sumilip muna si Luningning sa sala at nang walang makitang tao sa loob, dumiretso na lamang siya at binuksan ang pinto ng kwarto ni Tiago. Wala siya. Nasaan kaya yun? Di bale, hihintayin ko na lamang siya dito. Agad niyang kinuha ang tuwalya na nakasabit sa tagiliran ng aparador ni Tiago. Binuksan niya rin ang aparador at naghanap ng pwede niyang ipamalit sa kanyang basang-basang damit. Matapos pumili ng damit na isusuot, nagmadali na siyang punasan ang kanyang buhok. Nakangiti niyang pinagmasdan ang mga gamit ng binata. Kapansin-pansin kung gaano kaingat sa gamit at kung gaano kapulido ang pagkakaayos ng mga kagamitan ni Tiago. Napakaswerte ko talaga sa kanya. Samantala sa isang lumang bahay di kalayuan, isang lalaki ang pakanta-kanta habang pinupunasan ng langis ang kanyang gilingan ng karne. Napalingon siya nang marinig ang paulit-ulit na pagkalampag ng pinto sa kwarto na tila ba pilit na binubuksan. Ngumisi lamang siya dahil batid niya na kahit ano pang sigaw ay wala ni isang makakarinig sa paghingi ng tulong ng babae. Palabasin mo ako rito! Parang awa mo na! Nanay, tatay, tulungan niyo ako! Hindi ka maririnig ng sino man. Walang tutulong sa'yo. Sakto, nakakaramdam na ako ng gutom. Pero bago yon, kailangan ko munang pagsawaan ang bawat parte ng katawan mo. Laking gulat ng babae nang biglang nagbukas ang pinto. Wala siyang makitang tao, ngunit ramdam niya na maliban sa kanya ay may ibang nilalang sa kwartong yon. Napasigaw siya nang biglang may humila sa isang upuan. Akma niya na sanang hahawakan ang pihitan ng pinto nang maramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ng kamay sa kanyang braso. Sabay hinila siya at niyakap ng mahigpit na mahigpit. Bitawan mo ako! Sino ka? Pakawalan mo akong demonyo ka! Huwag ka nang maingay. Kung ayaw mo masaktan, huwag ka na lang pumalag. Napakaganda mo. Hindi na rin ako makapaghintay pang matikman ang dugo at ang bawat parte ng katawan mo. Sa ngayon, maglalaro muna tayo. Wala nang nagawa pa ang dalaga. Walang awa siyang pinagsamantalahan ng aswang na may tangan ng anting-anting na tagabulag, kaya malaya niyang nahahalay at napapatay ang mga babaeng kanyang natitipuhan. Gamit ang kanyang mahahabang kuko ay agad niyang napunit ang damit na suot ng kaawa-awang dalaga na patuloy pa rin sa pagmamakaawa. Samot-saring kalmot rin ang natamo nito sa bawat pagpupumiglas at pilit na panlalaban sa nilalang na hindi niya nakikita. Matapos halayin ang dalaga ay sinakal yon ng aswang. Masay niyang pinagmasdan ang wala ng malay na babae habang siya ay nagbibihis. Nangingitim na ang mga labi ng dalaga at bakas pa rin sa leeg ang kamay ng aswang dahil sa higpit na pagkakasakal nito. Hinila niya sa paa ang dalaga na noon ay gutay-gutay na ang damit. Duguan na rin ang muka nito dahil sa kanyang mga natamong sugat. Binuhat yon ng aswang sabay inilapag sa malapad na lababo. Kinuha niya ang dalawang matalim na bagay na ginagamit niya sa paghiwa at pagtadtad ng karne. Isang pahaba at malapad na kutsilyo. Kinagat niya ang leeg ng dalaga sabay sinipsip ang dugo nito. Pagkatapos ay unti-unti niyang hiniwa ang tiyan gamit ang matalas na kutsilyo. Dahan-dahan niya ring dinukot ang laman loob nito, sabay inilagay sa isang malaking timba.
Matapos dukutin yon ay nagpahid siya ng butil-butil na pawis, kaya naman nagkalat ang dugo sa makinis niyang muka. Nakangisi pa siyang lumingon sa isang malapad na basag na salamin na nasa kanyang tagiliran. Kinuha niya ang malapad na kutsilyo at marahan yung pinagmasdan. Hinawakan at muling hinagkan ang magandang muka ng dalaga bago tuluyang pinutol ang ulo noon. Sinunod niya ang braso hanggang sa pinagpira-piraso niya na sa katamtamang laki. Binalikan niya ang putol na ulo at dahan-dahan niyang hinihiwa ang mga laman sa muka. Dinukot niya rin ang mata, sabay nginuya. Kumuha siya ng katamtamang dami ng karne at inilagay yon sa gilingan. Dahan-dahan niyang pinaikot ang makina at masayang pinagmamasdan ang mga pinong-pinong karne na isinisilid sa malaking lagayan. Ginagawa niya yon 1 beses sa 1 linggo. Sapat na rin yon na pagkain niya sa ilang araw. Inabot siya ng halos 3 oras para matapos ang paggiling at paglilinis ng mga kalat. Isinilid niya sa sako ang mga buto at bungo. Binuhat niya yon at dinala sa likod na bahagi ng bahay. Iniangat nito ang isang malaking takip sa isang balon na yari sa simento. Inihulog niya roon ang sako. Kasabay noon, sumingaw ang masangsang na amoy, kaya agad niya yung tinakpan. Tinabunan niya pa ang balon ng mga retaso ng kahoy at pinatungan ng 3 sako na may laman na lupa. Nang bumalik siya sa loob ng bahay, siniguro niyang walang kahit anong bakas ng dugo. Malinis na rin ang kanyang pinakaiingatang gilingan ng karne. Binuhat niya ang timba na noon ay may takip at nagmamadaling umuwi sa kanyang bahay. Kampante siya sa ganoong oras dahil magkakalayo ang distansya ng mga kabahayan sa baryong yon. Dumiretso siya sa kusina, sabay isinalin sa lalagyan ang kanyang giniling na karne. Naghugas muna siya ng kamay, pagkatapos ay tinanggal muna niya ang suot na kwintas at inilapag yon sa mesa. Inilagay niya ang mga giniling sa lumang freezer. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman kapag maraming laman ang freezer na yon. Abala siyang inaayos ang pagkakalagay ng mga sisidlan sa freezer nang biglang may yumakap ng mahigpit mula sa kanyang likod. Tiago, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinihintay. Ha? Luningning? Dugo? Bakit napakarami mong dugo? Anong ibig sabihin nito? Aalis na ako. Diyan ka lang. Huwag kang susunod sa akin. Sandali, saan ka pupunta? Uuwi na ako. Hindi ka pwedeng umalis. Walang sino man ang pwede makaalam ng sikreto ko. Luningning naman, natatakot ka ba sa akin? Huwag ka mag-alala, hindi naman kita sasaktan eh. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Makinig ka muna sa akin. Magpapaliwanag ako. Padaanin mo ako. Paano kita pagkakatiwalaan at paano mo ipapaliwanag ang lahat ng ito? Mamamatay tao ka ba? Anong klaseng nilalang ka? Isa ka bang... Patawarin mo ako, pero kailangan kong gawin sa iyo to. Sa kabilang dako, nagmamadaling naglalakad si Boyong papunta sa bahay ng matalik niyang kaibigan na si Cardo. Malabo ang mga mata ni Boyong at umaasa lamang siya na makakita gamit ang makapal niyang salamin. Carlo! Gising ka pa ba? Oh, bakit alalang-alala ka? Kasi galing ako kina Luningning. Wala siya doon. Kanina pa ako pabalik-balik sa kanila. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Naku, napakatigas talaga ng ulo ng babaeng yun. Malamang sa malamang, tumuli talaga siya sa pupuntahan niya. Sanay na sanay talagang maglakwatsa ng alanganing oras. Bukas na lang nating sermonan. Uuwi din yun. Hoy, Kaido, ano kasi, paramdam ko may nangyaring masama sa kanya. Ano na naman bang nakikita mo? Kanina, matutulog na sana ako. Kakapikit ko lang nang may narinig akong humihingi ng tulong, si Luningning. Hindi kaya nasa panganib siya ngayon at kailangan niya ng tulong natin?
Kapag sumapit ang 12:00 at hindi pa rin siya bumalik, hahanapin natin siya. Baka kasi nandun lang yun sa boyfriend niya sa kabilang baryo. May boyfriend si Luningning sa kabilang baryo? Seryoso ba? Ay, bakit naman hindi mo sinabi sa akin? Aba, bakit parang nagsiselos ka? Huwag mong sabihin na... Teka, may gusto ka ba dun sa tropa natin? Oo, kaya lang, alam ko namang malabong magustuhan niya rin ako. Isa pa, di ko rin masabi sa kanyang nararamdaman ko. Naiiya ako eh. Kaya kahit masakit, tinitiis ko na lang. Basta masaya siya, masaya na rin ako. Aba, binata ng tropa ko. Tuli ka na ba? Uy, loko ka. Habang nag-uusap ang dalawa, nakabagsak naman ang balikat at pasuray-suray na naglalakad si Tatang Lando. Ay nako, sinasabi ko na nga ba, mukhang lasing na naman tong matandang to. Tatang, saan na naman kayo napatagay? Diyan na sa malapit. Tinikman ko lang naman yung lambanog. Abay, masarap. Lalo na ngayon medyo malamig ang panahon. Habang tumatagay nga pala kami napag-usapan namin ang tungkol sa mga babaeng nawawala daw sa karatig baryo nitong nakaraan. At nung isang gabi raw ay taga rito naman ang patuloy pa ring hinahanap. Wala raw balita kung nasaan na matapos mag-awi sa kabilang baryo. Nababahala na rin ang mga taga rito sa atin dahil sa balitang iyan. Gusto ko man makatulong para puksain ang nasa likod ng mga kababalaghang ito ay nagdadaluwang isip na ako dahil matagal ko nang tinalikodan ng pagiging antingero. Kung totoo nga tungkol sa mga nawawalang babae, kailangan na nating hanapin si Luningning. Bakit? Saan ba pumunta yung pasaway niyong kaibigan, ha? Ang sabi po niya sa akin kahapon, pupunta daw siya sa boyfriend niya sa kabilang baryo. Alangan naman pong pigilan ko siya. Isa pa, kahit pigilan ko yun, pupunta pa rin yun dun. Alam niyo naman kung gaano katigas ang ulo nung si Luningning. Ay, naku. Yan ang mahirap sa maagang nauulila sa magulang. Walang magpapaalala at gagabay. Bilang mga kaibigan niya, gawin niyo na lamang lahat para masiguro ligtas siya, ha? Kayo na lang ang meron siya at puprotekta sa kanya. Tara na, Kaido. Hanapin na natin si Luningning sa kabilang baryo. Talaga bang basta na lamang kayo susugod na walang armas? Paano nga kung may aswang doon? Pumasok muna kayo sa loob at may ipapakita ko sa iyo, Cardo. Agad namang sumunod ang dalawa sa matanda. Hinila ni Tatang Lando ang may katamtamang laki ng lumang kaban mula sa ilalim ng kanyang katre. Pagbukas niya ay may mangilan-ngilang ipis at bubwit na nagsilabasan at gumapang papunta sa salawal ni Boyong. Hoy! Ano yun? May nakapasok sa salawal ko, Kaido! Tanggalin mo! Tanggalin mo! Ipis lang yan, pagpagin mo lang. Baka mamaya kung ano pang mapiga ako dyan. Ay, ipis pa lang, takot ka na. Paano pa kaya kung aswang na makaharap mo niyan? Tatakbo ka na lang, Magpapanggap na lang akong wala akong nakikita para hindi niya ako. Totoo bang aswang ang nangunguha ng mga babae? Buti na lang lalaki ako. Marami kayong matutulungan kung tatanggalin ninyo ang takot at pag-aalinlangan sa mga sarili ninyo. Kapag bukal sa kalooban mo magligtas ng buhay ng ibang tao, mawawala ang takot at mapapalitan yun ng pagpupursige at katapangan. Matagal na panahon na kitang sinasanay sa pakikipaglaban. Panahon na para ibigay ko sa iyo ang mga bagay na matagal ko nang itinatago. Mga kaalaman na kailangan ko nang ibahagi para may pagpatuloy ninyo ang sinimulan ko. Ninyo? Ibig sabihin, Tatang, tuturuan mo rin ako? Oo, kayong dalawa ng apo kong si Cardo. Pahingi nga ng tubig.
Alam ko namang mula pagkabata ay magkasama na kayo. Kaya naniniwala ako na mas magiging madali kung pagtutulungan ninyong puksain ang kalaban ng mga inosenteng nilalang. Malakas ang kutob ko na aswang na naman ang nasa likod nito. Marami na akong napatay noong kabataan ko at kalakasan ko pa. Tanggapin mo ito, apo ko. Para saan po ang kwintas na ito, Lolo? Ito ang tinatawag na mutya ng durian. Marami ang mahuhumaling sa pagkatao mo at higit sa lahat, may kapangyarihan itong makapanlinlang ng kalaban. Higit sa lahat, kaya ka nitong iligtas sa kapahamakan. Ang kabal o kakayahan nitong magpahilom ng sugat sa ilang sandali lamang. Ito ang magpoprotekta sa iyo sa pakikipaglaban upang masiguro na mapapatay mo ang kalaban, lalo na kung aswang. Gamitin mo rin itong punyal na yari sa tanso. May basbas ito, kaya nasisiguro kong walang ligtas ang kampon ng dilim kapag tinamaan nito. May mutya ka na, may armas ka pa. Paano naman ako, Tatang? Alam mo namang malabo ang paningin ko. Paano ako lalaban sa aswang? Wala naman ako. Ay nako, hindi ka makapaghintay. Isang orasyon na kung tawagin ay tigalpo ang ituturo ko sa iyo. Ibubulong ko sa iyo ang mga Latin na salita na kinakailangan mong maisaulo. Matutulungan ka nito para kontrolin ang kilos ng iyong kalaban. Kapag bumulong ka sa hangin at itinuro ang kalaban, maninigas ang buong katawan niya na parang estatwa. Ang mga ito ay mas magiging mabisa kung malakas ang inyong paniniwala. Lalo ka na, Cardo. Kailangan maging isa ang hangarin nyo ng mutyang ibinigay ko sa iyo. Kabutihang loob at malinis na hangarin na may tangan nito ang lalong nagpapalakas sa bawat anting-anting. Kapag nabalot ng kasamaan ang puso ng may tangan ng kahit na ano pang uri ng anting-anting, ay tuluyan yung mawawalan ng bisa. Makakaasa po kayo, Tatang. Handa akong harapin ang panganib na nag-aabang kapalit ng kaligtasan ng nakararami. Lalong-lalo na ng mga kababaihan, kung meron namang paraan para makatulong tayo sa kanila. Huwag na tayo magsayang pa ng oras, Boyong. Totong, turuan niyo po ako sa kung anong dapat kong gawin para gumana ang orasyon na maaaring magsalba sa buhay ng babaeng pinakamamahal ko, Hindi ko hayaan may mangyaring masama kay Luningning. Kaya lang, nakakatakot ang aswang. Huwag ka mag-alala, nandito naman ako. Magtutulungan tayo sa lahat ng haharapin natin. Paulit-ulit na binabanggit sa isip ang salitang Latin, hanggang sa maisaulo ito ni Boyong. Nakapikit ang kanyang mga mata, sabay itinuro ang kaibigan niya. Hindi magawang magsalita o kumilos man lang ni Cardo ng ilang segundo. Manghang-mangha si Boyong sa kanyang nagawa. Muli niyang ipinikit ang mga mata at muling isinagawa yun, sabay tinapik at hinipan sa tagiliran ang kaibigan na noon ay muling nanumbalik sa normal. Loko ka! Akala ko matutuluyan na ako. Paano kung hindi na ako bumalik sa dati, ha? Ayos to! Tayo na! Hanapin na natin si Luningning! Ililigtas ko siya! Ay, oo na. Huwag ka mag-alala, sa tapang nun sigurado ko makakagawa yun ng paraan para iligtas ang sarili niya sa oras ng kapahamakan. Hindi tayo pwede magpakakampante. Hindi ako papayag na masaktan siya ng kahit na sino. Ay, ang pag-ibig nga naman. Tatang, salamat po ha. Aalis na po kami ni Boyong. Matulog na kayo. Huwag na kayong bumalik dun sa inuman ha. Ay, sige. Idadaan ko na lang sa tubig ang pagkauhaw ko sa alak. Mag-iingat kayo. Ikaw naman, Boyo, kapag nakita mo na si Luningning, sabihin mo na ang totoo. Huwag ka na magpakatorpe pat, magtapat ka na sa kanya. Agad nang umalis ang magkaibigan, dala ang isang malaking flashlight. Inilagay ni Cardo ang punyal sa kanyang tagiliran. Batid nilang matatagalan silang makarating sa karatig baryo dahil sa maputik na daan. Samantala, ang kaibigan nilang si Luningning ay nakakulong sa isang madilim na kwarto. Sinisipa niya ng paulit-ulit ang pinto at dumudugo na ang kanyang mga kamay na pilit na sinisira ang pihitan ng pintong yun. Tumigil siya nang may marinig na kalampag
at yabag mula sa labas ng kwartong yun. Tiago, ikaw ba yan? Palabasin mo na ako dito, gusto ko nang umuwi. At binuksan nga ni Tiago ang pinto. Napatingin ang dalaga sa hawak na lubid ng binata. Ano yan? Itatali mo ako? Wala ka na ba talagang planong pakawalan ako rito? Anong plano mong gawin sa akin, ha? Pasensya na. Kailangan ko lang talagang gawin to. Sumunod ka na lang sa gusto ko at huwag na huwag ka magkakamaling tumakas. Hindi mo alam kung paano ako magalit, Luningning. Baka makalimutan ko na mahal kita. Mahal mo rin naman ako, hindi ba? Kaya ano man ang nakita mo, dapat tanggap at... Paano ko matatanggap ang isang mamamatay taong katulad mo? Ilang tao na ikinulong at pinatay mo dito? Ilang pares ng tsinelas at mga damit ang nandito? Ganyan na ba karami ang pinatay mo? Anong klaseng nilalang ka ba? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Walang Diyos. Kaya kung iniisip mo na ililigtas ka ng Diyos mo, kahit anong pangdasal mo, hindi ka na makakaalis pa rito. Huwag ka mag-alala. Wala naman akong planong matulad ka sa mga babaeng pinatay ko. Mahal na mahal kita. Huwag mo na lang sasagarin ang pasensya ko, pakiusap. Sa totoo lang, napapagod na rin naman talaga ako. Sa katotohanan na kahit ano pang gawin ko, hinding-hindi talaga matatanggap ng kahit sino pang babae ang pagiging aswang ko. Ha? Aswang ka? Kaya ba? Oo, aswang ako. Sa karne at dugo ng tao nagmumula ang lakas ko. Kaya kailangan kong pumatay para mabuhay. Mula pagkabata, isa lang naman ang gusto ko. Matanggap ako ng sarili kong ina. Walang araw na hindi niya ako sinasaktan noon. Para sa kanya, isa akong halimaw. Kung alam mo lang ang hirap na pinagdaanan ko. Minamaltrato ko ng aking ina. Hanggang sa napatay ko siya. Pinatay ko ang sarili kong ina. Alam mo ba kung gaano kasakit yun, Luningning? Kung yung nanay mo ang may kasalanan sa'yo at napatay mo na siya, bakit kailangan mo mandamay ng iba? Bakit? Dahil pare-pareho lang naman kayo. Hindi mo rin naman ako matatanggap, di ba? Tatalikuran mo rin ako ngayong alam mo na ang totoo. Palayain mo na ako. Nagmamakaawa ako. Pangako, hindi ako magsusumbong kahit na kanino. Walang makakaalam nito. Huwag mo nang subukang bilugin pa ang isip ko. Hindi ako tanga, Luningning. Tiago, teka lang. Saan ka pupunta? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ayoko pang mamatay. Nakagapos at patuloy sa paghikbi ang dalaga na tila ba nawawalan na ng pag-asa. Bumalik naman si Tiago sa kanyang bahay at naisipang ipagluto ng pagkain si Luningning na nababatid niyang nagugutom na nung mga oras na yon. Sumisipol-sipol pa ang binata habang ginigisa ang giniling na karne ng tao. Mahal niya si Luningning at naroon ang pag-aalala niya para sa dalaga. Gayunpaman, hindi niya maaaring pagbigyan ang kahilingan nito dahil sa takot na baka mabunyag ang kanyang sikreto. Nang makaramdam ng gutom, agad niyang nilantakan ang giniling na karne. Yun na ang nakasanayan niya nang manirahan siya sa kanyang ama. Mula nang mapatay niya ang kanyang sariling ina, ay naging tuloy-tuloy na ang kagustuhan niyang tumikim ng karne ng tao at dugo. Hindi niya maipaliwanag ang saya na nararamdaman kapag pinagpipira-piraso niya ang bawat parte ng kanyang mga biktima, lalong-lalo na kapag nakikita niya kung paano napipino ang mga yon sa makinang gilingan. Tinulungan siya ng kanyang ama na makisalamuha sa normal na mga tao. Ang mutya ng kuhol na may tagabulag ang ginagamit niya para walang makakita
kapag naghahanap at nangunguha siya ng mabibiktima. Marami na rin siyang napatay sa lugar kung saan naninirahan ang kanyang tatay. Para protektahan siya ng kanyang ama ay pinabalik siya sa baryo ng kanyang yumaong ina pagkatapos ng maraming taon. Hanggang sa nakilala niya si Luningning nung minsang magawi siya sa sentro para mamili ng damit. Sa unang pagkikita ay nagkapalagayan na sila agad ng loob. Kumpara sa mga babaeng naging biktima niya, ramdam niya ang sinseridad at kabutihang loob ng dalaga. Walang lakas ng loob na magtapat ng damdamin si Tiago kay Luningning, ngunit hindi niya na napigilan pa ang kanyang sarili nang mismong ang dalaga na ang nagpahayag na mayroon itong pagtingin sa kanya. Dahil napamahal na siya sa dalaga, isang bagay lang ang kanyang ikinakatakot. Yun ay ang malaman nito ang lihim niyang pagkatao. Sa kasamaang palad, hindi pa man nakita ng dalaga ang pagiging aswang niya ay agad na siyang hinusgahan nito dahil sa labis na pagkabigla at takot sa kanyang nakita. Matapos magluto ng hapunan para kay Luningning, agad niya na yung nilagay sa pinggan at nagpasya na siyang bumalik sa lumang bahay. Nakatitig lang sa plato ang dalaga na pinipigilan ang kanyang gutom. Patuloy sa pagkalam ang kanyang sikmura habang umaagos ang luha mula sa kanyang mga mata. Susubuan kita. Kailangan mong kumain. Hindi mo man sabihin, alam ko namang gutom na gutom ka na. Tumigil ka na sa kakaiyak. Namumugto na yung mga mata mo. Hayaan mo na lamang akong mamatay sa gutom. Huwag ka na kasing magalit at matakot sa akin. Kumain ka na. Huwag mo nang hintayin pa na magalit ulit ako. Kasabay ng mga salitang yon ay ang panlilisik ng mga mata ng binata. Kaya napilitan na lamang siyang ibuka ang kanyang bibig. Masarap, hindi ba? Ganyan kasarap ang karni ng tao. Malinamnam at hahanap-hanapin mo. Hayop ka talaga! Bakit mo ako pinakain ng karne ng tao? Hindi ako aswang katulad mo. Ayaw ko na sa'yo. Halimaw ka. Gusto mo ba talagang makita ang pagiging halimaw ko? Ha? Gusto mo? Kahit ano pang sabihin mo, Luningning, wala ka na magagawa pa kundi gustuhin at mahalin ako. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Samantala, nang marating ng magkaibigang sina Boyong at Cardo ang kanilang karatig baryo, agad silang nangatok at nagtanong-tanong. Lahat sila ay iisa lamang ang sinasabi. Umuwi na kayo. Delikado sa baryong ito. Kung gusto niyong mahanap ang kaibigan niyo, mas makabubuti kung hintayin niyo munang magliwanag. Baka mapahamak lamang kayo dito. Nagpatuloy pa rin sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa tapat ng bahay ni Mang Goryo. Kapansin-pansin ang mga bagakay at may mga nakasabit na mga lata sa bakod. Nang aksidenteng mahawakan ni Boyong ang bakod ay tumunog ang mga yon na ikinagulat naman nila. Napabalikwas ang matanda sa pag-aakalang may aswang sa labas ng kanyang bahay. Kakay anak, gumising ka. Magpahid ka ng langis na binabara ng bawang at may kalamansi. May aswang sa labas ng bahay natin. Magdasal ka. Teka lang, kukunin ko lang yung sundam. Tumango lamang ang dalaga at sumenya sa kanyang ama na mag-ingat. Hindi kasi nakakapagsalita si Kakay mula pa ng bata pa ito at mahina rin ang kanyang pandinig. Dahan-dahang binuksan ng matanda ang kanyang pinto, sabay sumugod sa labas. Boyong! Takbo! Sandali lang, pagod na nga ako eh. Hindi ko na kaya tumakbo pa. Kayo ba mga aswang na nangunguhan ng mga babae sa baryong ito? Hindi po kami aswang. Nandito po kami sa baryo ninyo para hanapin na nawawala naming kaibigan. Luningning po ang pangalan niya.
Maliit na babae, maputi at mahaba po ang buhok. Maaaring siya yung babaeng nakita ko nung nakaraan. Papunta siya sa dako roon. Kung hindi ako nagkakamali, papunta siya sa bahay ni Tiago. Tiago? Tama. Yun nga po ang pangalan ng boyfriend niya na ipinagmamalaki niya sa akin. Ay, sandali. Tumuloy muna kayo at delikado kung dito tayo mag-uusap sa labas. Nakakatakot na sa baryong ito. Hindi na natatapos ang pananalasa ng mga aswang na yan. Salamat po sa pagpapatuloy. Pagod na nga po kami sa paglalakad at pagbabahay-bahay. Lahat po nagsasabi na natatakot daw sila sa napapabalitang pambibiktima ng mga aswang. Masyadong malupit ang aswang na yan. Sa tingin ko may kakaiba siyang kapangyarihan. Wala siyang naiiwang bakas na makapagdidiin sa totoong pagkatao niya. Malalaman at malalaman din po natin ang totoo. Tsaka, bakit mga babae lang ang binibiktima niya? Posibleng may malalim siyang dahilan. Yan din ang isa sa iniisip ko nitong mga nakaraan. Mukhang may galit siya sa mga kababaihan. Galit ang nagtutulak sa kanya para pumatay. Mamaya kapag medyo maliwanag na, kailangan nating puntahan si Tiago. Kailangan natin masiguro na nandun nga si Luningning at sana lang ligtas siya. Ano ba kasing nakita ni Luningning sa lalaking yun? Gaano ba siya kagwapo at si Luningning pa talagang pumupunta sa kanya? Siguro ginayuman niya si Luningning. Magandang lalaki si Tiago. Hindi nakapagtataka kung bakit maraming nagkakagusto sa binatang yon. Mukha naman mabait at responsable. Kahit na maagang naulila sa kanyang ina, nagpursige pa rin siya sa buhay. Grabe ang pinagdaanan niya nung nabubuhay pa ang kanyang ina. Nagulat nga ako nang bumalik dito yan Ang laki na ng pinagbago. Mula nung tumira siya sa bagong pamilya ng tatay niya. Ano po bang nangyari sa nanay niya? Pinatay din ng aswang. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang unang babae na naging biktima ng aswang sa baryong ito. Maraming haka-haka noon na ang pinagbibintangan pang ang pumatay ay yung tatay ni Tiago dahil nga may hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ng mahabang investigasyon, napawalang sala din naman siya. Mayaman ang tatay ni Tiago. Malago ang negosyo sa karatig baryo at marami yung ari-arian. Nakita niyo po ba yung itsura ng bangkay ng nanay ni Tiago? Masasabi niyo po ba kung aswang nga talaga may gawa? Oo, nakita ko. Marami ang nakakita at nakiusisa. Kakarampot na laman na lamang ang kumakapit sa kanyang mga buto. Pinugutan din siya ng ulo. Grabe, kapag naaalala ko, parang babaliktad ang sikmura ko. Maayos bang relasyon ni Tiago at ng nanay niya? Baka siyang pumatay sa nanay niya. Tumigil ka nga dyan. Nagseselos ka lang, ginawa mo ng mamamatay tao. Seryoso ako. Iba ang kutob ko. Alam niyo, ni minsan hindi sumagi sa isip ko yan. O, heto, magkape muna kayo. Salamat po. Wow, bagong kulo. Masyadong malupit ang nanay ni Tiago. Yung galit niya sa tatay ng bata, ibinuhos niyang lahat yon sa kanyang anak. Pero mahal na mahal ni Tiago ang nanay niya. Palagi ko nakikita na sinasaktan niya si Tiago. Masyadong palaban at matapang ang babaeng yon, kaya walang nangangahas na makialam. Nangahabol pa nga yun ng itak sa mga lukulukong pumuporma sa kanya. Kung yung aswang dito ay galit sa mga babae, yung nanay naman ni Tiago ay galit na galit sa mga lalaki. Ano, Boyong? Sa tingin mo, posible kayang anak ng Teteng? Tinulugan na tayo, Manggoryo. Marahil ay pagod na sa paglalakad. Hayaan mo na't may ilang oras pa naman bago magliwanag. Kailan po bang mag-isang nakatira dito? Kasama ko rito ang anak kong si Kakay. Kaya nga doble rin ang pag-iingat at pagbabantay ko sa kanya. Isa pa, may kondisyon ang anak ko. Mahina ang kanyang pandinig at pipi siya. Siya na lamang ang meron ako at hindi ko kakayanin na mawala siya sa akin. Kaya sana, mahuli na ang aswang na yan. Sana'y may maglakas ng loob na hanapin at kalabanin siya. Huwag po kayong mag-alala. Lahat po ng kasamaan ay mayroong katapusan. Sa oras na lumabas na ang katotohanan, hindi ako mag-aaksaya ng panahon na kalabanin siya. Ay, napakatapang mo naman, iho.
Bata pa lamang po ako, inihanda na ako ni Tatang sa pakikipaglaban, sa tao man o sa kampo ng kadiliman. Parehong may kakayahang maghasik ng kasamaan. Sa ngayon, masanda na ako dahil tangan ko na ang mutya na tutulong sa akin sa pakikipaglaban. At saka, basta kasama ko lang po si Boyong, alam ko na kaya naming harapin ang aswang sa baryong ito. Ay, salamat sa Diyos at dininig ng langit ang dasal ko. Kayo ang pag-asa ng baryong ito. Sana dumating ang mga gabi na mapalitan ng kapayapaan ang takot na nararamdaman ng mga taga rito. Mabuti pa'y umidlip ka na rin muna at babalik na rin ako sa pagtulog. Isasara ko lang na maigi itong pinto ng bahay. Tumungo si Cardo sa mesa, katabi ng kaibigan niyang si Boyong, na noon ay tulog na. Pumasok na rin ang matanda at inayos ang kumot ng kanyang nakabaluktot na anak na tila ba lamig na lamig nung mga oras na yon. Muli siyang bumalik sa kanyang higaan at umusal ng maiksing dasal bago humiga at bumalik sa pagtulog. Kinaumagahan, maagang nagtimpla ng kape ang matanda. Bumangon naman si Kakay at agad ring tumungo sa kusina. Hindi man nagsasalita, matamis nang nginitian niya ang dalawang binata. Nasa langit na ba ako? Bakit may anghel sa harap ko? Ay nako, nakakita ka lang ng maganda, nakalimutan mo na si Luningning. Magandang umaga, Kakay. Ako si Cardo, siya naman si Boyong. Nakipagkamay naman ang dalaga kina Cardo at Boyong. Natuwa naman si Mangorio sa inasal ng kanyang anak. Matapos magkape, agad na nilang tinungo ang bahay ni Tiago. Sinamahan sila ni Mangorio. Naghahasa ng mga kutsilyo si Tiago ng mga sandaling yon. Hinihimas-himas niya pa ang matalim na bahagi. Malayo-layo pa ay naamoy niya na ang mga paparating. Dali-dali niyang itinago ang mga naglalakihang kutsilyo. Napakarami ng mga yon at ang iba ay hindi niya pa nagagamit. Pagkatapos niyang iligpit ay lumabas naman siya ng bahay. Magandang umaga. Ikaw si Tiago, hindi ba? Magandang umaga rin sa iyo. Anong sadya mo? Kilala mo sila, Mangorio? Ay, oo. Galing sila sa karatig baryo. Hinahanap nila yung kaibigan nila. Kahapon kasi nakita kong pumunta sa gawing tong dalagang hinahanap nila. Ano nga bang pangalan nun? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Hinahanap namin si Luningning. Kaya kung tinatago mo siya dyan sa loob ng bahay mo, palabasin mo na siya kung ayaw mo na sakit ng katawan. Boyong, ano ka ba? Hindi tayo nandito para makipag-away. Gusto lang namin malaman kung ligtas ba o hindi ang kaibigan naming si Luningning. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Maghinay-hinay kayo sa pambibintang ninyo. Lalong-lalo ka na, Tabachoy. Wala akong kilalang Luningning. Kung gusto nyo, halughugin nyo pa tong bahay ko. Ako lang mag-isa nakatira dito. Baka naman namali lang kayo ng akala, Mangorio. Mahirap po yung basta-basta na lamang ng bibintang. Ay, Tiago, hindi ka naman namin pinagbibintangan. Nagbabaka sakali lamang kami. Kung talagang wala siya dito, di sige. Aalis na kami. Pasensya ka na sa abala. Pasensya ka na, Tiago ha. Nag-aalala lang kami kay Luningning. Sige, aalis na kami. Teka nga, bakit tayo aalis? Paano kung nagsisinungaling ang lalaking to? Luningning! Si Boyong to! Umuwi ka na! May aswang sa baryong to! Boyong, halika na. Pasensya ka na ulit, Tiago ha. Hayop ka, tanda. Ipapahamak mo pa talaga ako. Masyado rin matabil yan dila mo ha. Umanda ka sa akin, pati na rin yung anak mo. Sinundan na lamang niya ng tingin ang tatlo na noon ay naglalakad na papalayo. Ipinagpatuloy na magkaibigan ang pagtatanong-tanong sa ibang bahay na hindi pa nila napupuntahan. Naniniwala ba kayo sa sinabi ni Tiago? Kung titingnan mo ang mga mata niya, halatang hindi siya nagsasabi ng totoo. May kakaiba rin akong naramdaman kanina. Nagiinit ang buong katawan ko habang kausap natin siya. May kakaiba sa kanya na hindi ko maipaliwanag.
Huwag ka mag-alala, Boyong. Kailangan lang nating magpalamig. Minsan, kailangan din nating linlangin ang kalaban. Huwag ka magpadalos-dalos katulad ng ginawa mo kanina. Kailangang ingatan din natin si Manggorio at ang anak niya. Baka kasi silang pag-initan ng aswang. Pasensya ka na. Kumulo lang kasi bigla ang dugo ko nung makita ko yung lalaking yun eh. Malaki lang ang katawan niya at lamang lang siya ng 3 paligo sa akin. Kala niya. Sus, pinairal mo na naman kasi ang pagiging seloso mo. Mahirap pang tanggapin na di hamak na gwapo yung tao sa'yo. Wala akong pakialam kung mas gwapo siya sa akin. Pag may nangyaring masama kay Luningning, hindi ko siya sasantuhin. Sa ngayon, umuwi na muna tayo. Baka sakaling nandun na siya. Kung wala pa, pagplanuhan natin na maayos ang pagbabalik sa baryong to. Bago sila umuwi, dumaan muna sila kay Manggorio. Pasensya na kayo. Hindi ko na kayo natulungan sa paghahanap sa kaibigan ninyo. Gusto ko lang din malaman ninyo na hindi ako nagsisinungaling. Papunta talaga sa bahay ni Tiago yung babaeng nakabestidang puti matapos ko siyang paalalahanan noong gabing nagkausap kami. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang ibang-iba na ang batang Tiago na nakilala ko noon kesa sa Tiago na nakausap natin kanina. Mag-iingat po kayo, Manggorio, at huwag ho kayong mag-alala. Gagawin ko pa rin po yung pangako ko sa inyo. Aalamin ho namin kung ano ang totoo. Ay, salamat. Sana'y mahanap at mailigtas ninyo ang kaibigan ninyo. Ipagdarasal ko na gabayan kayo ng Diyos na may sa katuparan ang hangarin ninyong puksain ang aswang na... Bago pa man matapos ang sinasabi ng matanda, napatigil siya nang biglang dumaan sa harap ng bahay niya si Tiago. Nilingon sila nito at ngumisi. Mukhang hindi talaga siya mapagkakatiwalaan. Sa kinikilos at tingin niya, mayroon siyang itinatago at kung ano man yon, kailangan natin malaman sa lalong madaling panahon. Manggorio, babalik ho kami mamayang gabi. Mag-iingat kayo ni Kakay ha. Pakisabi na lang sa kanya na umuwi na po kami. Matapos muling magpasalamat ng magkaibigan ay tumuloy na sila sa paglalakad, pabalik sa kanilang baryo. Dumaan sila sa bahay ni Luningning at doon ay nakumpirma nila na nawawala talaga ang dalaga. Sa kabila ng pag-aalala ay kinailangan nilang magpahinga pansamantala upang magkaroon ng sapat na lakas para mapaghandaan nila ang pagbabalik sa baryong yun. Dapit hapon, abala sa pagsisiga ng mga tuyong dahon ng mangga sa bakuran si Manggorio. Lumingon siya nang maramdamang tila ba may nagmamasid sa kanya. Naglakad siya papunta sa harapan ng kanilang bahay. Kinabahan siya nang makita na nakabukas ang tarangkahan. Palagi kasi yung nakasara dahil nais niyang masiguro ang kaligtasan nilang mag-ama. Nang mga oras na yon, binitawan niya ang kanyang kalaykay at nagmamadaling pumasok sa loob ng kanilang bahay. Kakay! Anak! Nasaan ang anak ko? Hindi maaari! Anak ko! Habang umiiyak, agad niyang kinuha ang kanyang sundang. Hayop ka, Tiago! Kapag may nangyari masama sa anak ko, kahit anong klaseng nilalang ka pa, hindi ako natatakot sa'yo. Babawiin ko ng buhay ang anak ko. Hintayin mo lang si tatay, anak. Ililigtas kita, Kakay. Pagkagat ng dilim, agad na tinungo ni Manggorio ang bahay ni Tiago. Sarado yun, kaya naman iginawi niya ang paningin sa isang lumang bahay sa likurang bahagi ng bahay ni Tiago. Sinubukan niyang makiramdam at maghanap ng senyales na posibleng nandoon ang kanyang pinakamamahal na anak. Pumunta siya sa may gawing likod ng bahay na yon. Naamoy niya ang kung anong masangsang na amoy. Napaismid pa siya, sabay itinakip ang kanyang braso sa kanyang ilong. Napakabaho naman dito. Teka nga. Sumambulat sa kanya ang mga sako na nakataluntong sa ibabaw ng ilang retaso. Kinapakapa niya pa yun.
Kinuha niya ang sundang sa kaluban nito, sabay winarak ang sako at natapon ang lupang laman nito. Batid niya na doon nagmumula ang mabahong amoy. Tinanggal niya ang mga sako at ilang retaso na naroroon. Sumambulat sa kanya ang balon na natatakpan ng pabilog na yari sa semento. Agad niyang hinawakan ang bakal na nasa gitnang bahagi at iniangat yon. Naglipa na ang mga bangaw at mistulang dugo ang tubig ng balon. Gamit ang kanyang flashlight, nakita niya ang ilang mga sako na nasa loob noon. Lalo niyang nakumpirma na kulay dugo nga ang tubig na nasa loob noon. Nanginginig ang mga kamay habang inihahakbang paatras ang kanyang mga paa. Natatakot ka ba, Mang Goryo? Gusto mo bang malaman kung anong ibig sabihin ng mga nakita mo? Alam mo, ikaw din na nagdala sa kapahamakan sa anak mo at sa buhay mo. Masyado ka kasing pakialamero. Pati mga bagay na pinakatago-tago ko, pinakikialaman mo. Lumayo ka! Demonyo ka! Ikaw nga ang pumapatay ng mga kababaihan sa baryong ito! Isa kang halimaw! Dati mga babae lang ang pinapatay ko. Pero ngayong gabi, mukhang ikaw ang kauna-unahang lalaki na kakatayin ko, Mang Goryo. Pero bago yun, bibigyan kita ng pagkakataon na makita ang anak mo. Pwede ka rin mamili kung sinong uunahin ko. Ikaw ba? O ang anak mong si Kakay? Tiago, pakiusap. Hayaan mo mabuhay ang anak ko. Huwag mo siyang sasaktan. Wala naman siyang kakayanan na ipagsabi ang nalalaman niya tungkol sa'yo. Maawa ka sa kanya. Maawa? Nagpapatawa ka ba, tanda? Kung may awa ako, di sana hindi ako aabot sa ganito. Kaya magpasensyahan na lang tayo. Kung itinikom mo lang ang bibig mo at nanahimik ka lamang sa bahay niyo, di sana. Sa pangalawang pagkakataon, muling binunot ni Mang Goryo ng mabilisan ang sundang sa kaluban nito. At tatagain niya na sana ang binata nang bigla itong nawala sa kanyang paningin. Iwinasiwas niya ang sundang habang nakikiramdam hanggang sa may sumakal sa kanya na nanggaling sa kanyang likuran. Nagpupumiglas ang matanda sa kalaban na hindi niya makita nung mga sandaling yun. Unti-unti nang nahihirapan at nauubusan ng hangin ng matanda na halos lumawit na ang dila sa tindi ng pagkakasakal sa kanya ni Tiago. Nang mawalan ng malay si Mang Goryo ay bigla itong binitiwan ng binata at hinayaan ang katawan na nakahandusay sa lupa. Ibinalik niya ang takip ng balon at hinayaan niya na muna ang mga retaso na nakasalampak dahil babalik din naman siya roon para itapon ang mga buto ng sunod niyang bibiktimahin. Hinila niya sa paa ang matanda papasok sa lumang bahay. Pinaupo niya yon at itinali gamit ang lubid sa isang matibay na silya na yari sa kahoy. Nang mga oras ding yun ay kinakalagan ni Kakay si Luningning habang umiiyak sa takot. Matapos kalagan si Luningning ay mahigpit niyang niyakap si Kakay. Salamat. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka mag-alala. Makakaalis din tayo dito. Habang nag-iiyakan ang dalawa, biglang pumasok si Tiago. Nanlilisik ang mga mata nito at hawak ang pantadtad na kutsilyo. Lalo lamang nagalit yun nang makita na wala ng tali si Luningning. Hinila niya sa braso si Kakay at inambahan ng kutsilyong hawak niya. Magtatay nga kayo! Pareho kayong pakialamero! Maawa ka naman sa kanya. Huwag mo siyang sasaktan. Nakikiusap ako. Ako nakiusap sa kanya, nakalagan niya ako. Manahimik ka! Punong-puno na rin ako sa katigasan ng ulo mo. Kapag hindi mo itinikom yung bibig mo, isusunod na talaga kita sa dalawang ito. Mag-uusap tayo mamaya. Maghintay ka lang dyan kung ayaw mo masaktan. Agad na isinara ni Tiago ang pinto at ikinandado sa labas.
Habang sakal ng kanang braso niya si Kakay, nanginginig sa takot ang dalaga habang nakatitig sa kumikinang na kutsilyo na hawak ni Tiago. Kinaladkad niya sa may lababo ang dalaga. Masaya niyang pinagmasdan ang buo nitong katawan at walang awa niya yung pinagsamantalahan na walang kalaban-laban. Patuloy naman sa pagkalampag ng pinto si Luningning na nakikiramdam sa ginagawa ni Tiago kay Kakay. Matapos pagsawaan si Kakay ay hinayaan niya na lamang yun na nakahandusay sa sahig. Tanging hikbi lamang ang maririnig sa kaawa-awang dalaga na noon ay nanghihina na. Kinuha ni Tiago ang isang timba na puno ng tubig. Binuhusan niya sa muka ang walang malay na si Mang Goryo. Kumusta ka na, tanda? Ano, kaya pa ba? Sabi ko naman sa'yo, makikita mo pa ang anak mo. Anong ginawa mo sa kanya? Hayop ka! Pinagsamantalahan mo ang anak ko! Kakay, anak! Patawarin mo ako! Tiago! Sumpain ka ng langit sa lahat ng kasamang ginawa mo! Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano ko kasama. Panoorin mo kung paano ko kinakatay ang bawat babaeng binibiktima ko. Huwag kang kukurap, Mang Goryo, dahil pagkatapos nito, ikaw naman ang isusunod ko. Gusto ko lang matatak sa utak mo na ikaw ang may kasalanan sa hirap at pasakit na mararanasan ng anak mo. Wag! Baawa ka! Diyos ko! Gamit ang kutsilyong pantadtad na hawak ni Tiago, una niyang pinutol ang kamay ng dalaga. Napahiyaw sa sakit si Kakay kasabay ng pagtilamsik ng napakaraming dugo sa sahig. Sinasabayan pa yun ng hiyaw ni Mang Goryo na nagpupumalahaw sa iyak at patuloy sa pagmamakaawa. Namumula ang mga mata ni Tiago na noon ay nag-anyong aswang habang pinagpipiestahan ang laman loob ng dalaga. Matapos lantakan yun ay buong lakas niyang hiniwa ang parting dibdib ni Kakay at dinukot ang puso nito. Inilapit niya pa yun sa mukha ni Mang Goryo bago tuluyang nilantakan. Umaagos ang dugo sa kanyang bibig habang nginunguya ang puso ng dalaga. Inilapag niya sa ibabaw ng lababo ang wala ng buhay na si Kakay. Matapos tanggalan ng ulo ay binitbit niya yon papunta sa kwarto kung saan nakakulong si Luningning at patuloy sa pagsigaw ng mga sandaling yon. Ibinato niya yon para masindak ang dalaga. Dahan-dahang lumapit si Luningning sa bagay na bahagya niya lamang naaaninag sa dilim. Kinapa niya yon at nang mapagtanto kung ano ay tumili ito ng malakas, sabay na ibalibag ang ulo ni Kakay hanggang sa bigla siyang nawalan ng malay. Ano, tanda? Nagsisisi ka na ba? Nakikialam ka kasi. Kung hindi dahil sa matabil mong dila, buhay pa sana ang anak mo. Ay, pagbabayaran mong lahat ng kasalanan mo. Walang kapatawaran ang kademonyohan mo. Patayin mo na rin ako kaysa araw-araw ko maalala ang ginawa mo sa aking anak. Huwag kang atat. Hindi pa ako tapos na karnihin ang anak mo. Huwag mo akong minamadali dahil ayaw na ayaw ko sa lahat ang pinangungunahan ako. Dinukot niya ang dila ng matanda hanggang sa lumaylay yon. Pinutol niya gamit ang panghiwa niyang kutsilyo. Malakas na hiyaw ang pinakawalan ni Mang Goryo. Napuno rin ng dugo ang mukha niya at damit.
Agad na isinalang ni Tiago ang dila at ang tinadtad na kamay ni Kakay sa gilingan habang humahalakhak ang binata. Matapos niyang gilingin ang mga yon ay isinubo niya kay Mang Goryo. Sumuka ang matanda sa sobrang lansa at pandidiri. Pilit niyang nilalakasan ang paghiyaw, dala ng pinaghalong galit at takot sa mga susunod na gagawin ni Tiago. Kitang-kita niya kung paano hinihiwa ang laman ni Kakay sa katawan nito. Matapos ay giniling niya ang lahat ng yun at inilagay sa timba. Anumang oras ay nababatid ni Mang Goryo na siya na ang susunod na kakatayin ni Tiago. Samantala, 8:00 ng gabi nang marating ng magkaibigan na sina Boyong at Cardo ang Karatig Baryo. Nagtaka sila nang makita na bukas ang tarangkahan ng bahay ni Mang Goryo. Kinabahan sila at agad na pumasok sa loob. Magulo ang higaan ni Kakay at sa labas naman ay nakatiwangwang ang kalaykay na ginamit ng matanda. Nagkatinginan ang dalawa na tila ba isa lamang ang taong pumasok sa kanilang isipan. Tumakbo sila palabas ng tarangkahan at dumiretso sa bahay ni Tiago. Sarado ang pinto. Pinakiramdaman ni Boyong kung may tao sa loob. Walang tao dito, sigurado ko. Pero masasagot ang ilan sa mga katanungan natin kung may makikita tayo dun sa loob. Tama ka. Kailangan nating sirain ang pinto at makapasok dun sa loob. Sinara nila ang pihitan ng pinto gamit ang malaking bato. Pagkapasok nila, dumiretso si Boyong sa kusina at si Cardo naman ay sa kwarto ni Tiago. Kinuha ni Cardo ang isang pamilyar na bestida at agad niyang pinuntahan si Boyong sa kusina. Boyong, kay Luningning ang bestida na to, hindi ba? Ibig sabihin may kinalaman nga si Tiago sa pagkawala niya. Kung nandito ang damit niya, hindi kaya... Hindi siya pwede mamatay. Hindi ko pa nga nasasabi sa kanyang nararamdaman ko eh. Bago pa sila umalis ay binuksan nila ang isang kabinet na punong-puno ng iba't ibang kutsilyo. Napakarami naman nito. Kung aswang siya, bakit kailangan niyang... Baka kinakatay niya mga biktima niya. Ibig sabihin, kinatay niya si Luningning? Halika na. Siguradong hindi nalalayo dito ang lugar kung saan posibleng itinatago niya ang mga biktima niya. Magdasal na lang tayo na may maabutan pa tayong buhay. Sana buhay pa ang kaibigan natin. Sa tingin mo, hawak niya rin kaya ngayon si Mang Goryo at si Kakay? Posible. Sabi ko naman sa'yo, pag-iinitan niya talaga si Mang Goryo dahil sa pagsugod natin sa kanya kahapon. Ay, nadamay patuloy sila. Bilisan mo na. Hindi tayo uuwi hanggat hindi nagbabayad ang nilalang na nasa likod ng lahat ng ito. Kinuha ko tong kutsilyo. Ito mismong isasaksak ko sa lalamunan niya. Humanda siya sa akin. Dala mo ba yung punyal na ibinigay sa atin ni Tatang? Oo, itong tatapos sa kasamaan niya. Teka, nakikita mo bang nakikita ko? Yung lumang bahay na walang bintana? Wala nga ba o sadyang malabo lang ang paningin ko? Huwag nang maraming tanong, sumunod ka na lang sa akin. Habang hinahanap nila ang pinto ng bahay na yon, ay napadpad sila sa gawing likod. Tumambad sa kanila ang magulong mga retaso at ang balon na may takip na semento. Ang baho naman! Nang alin? Yang hininga mo o yung naaamoy ko? Hoy, huwag ka na lang din magtanong. Alam mo naman kung anong sagot dyan. Boyong, tingnan mo. Buisit. Ang baho! Uy, naku! Siguradong dito niya tinatapon ang mga tira-tirang bangkay ng mga biktima niya. Samantala, habang nilalantakan ang lamang loob ni Mang Goryo, ay naramdaman niya na may tao sa labas ng lumang bahay na yon. Agad niyang kinuha ang kanyang kwintas at tumungo sa labas. Sabay na napalingon ang magkaibigan nang biglang bumukas ang pinto. Nagkatinginan sila at kinilabutan. Maghanda ka, Boyong. Nasa paligid lang ang kalaban. Oo, nararamdaman ko rin siya.
Maya-maya, biglang may kung anong humawak sa paa ni Boyong. Napasigaw ito sa gulat, sabay walang kasing bilis na pumulupot ang lubid sa kanyang dalawang paa. Alam kong ikaw yan, Tiago. Duwag ka. Magpakita ka't huwag ka magtago gamit ang kung anumang kapangyarihan na ginagamit mo. Alam mo kung bakit kami nandito. Huwag mong sasaktan si Boyong. Itigil mo ng pagpatay ng mga taong wala namang kasalanan sa'yo. Sa halip na pakinggan ang sabi ni Cardo ay lalo lamang nagngit-ngit sa galit si Tiago. Inilublob niya ng patiwarik sa balon si Boyong. Tuwang-tuwa siyang iniaangat at biglang inilulublob ang binata. Habang hindi naman magkanda-ugaga si Cardo na nagkukumahog na sagipin ang kanyang kaibigan. Tama na! Huh? Hindi ako mamamatay sa tubig! Mamamatay ako sa baho dito! Napakayayabang ninyo. Mga wala naman kayong binatbat. Hindi nyo ako makakaya. Walang kasing bilis na hinila ni Tiago papasok sa bahay si Boyong at agad namang nakapasok si Cardo sa nakabukas pang pinto. Sinipa-sipa ni Tiago si Boyong na noon ay tila ba hindi na humihinga. Mahinang nilalang ka naman pala. Cardo, ayos, ikaw mabilis ka. Mukha ka pa namang mabait. Kaya lang, napakatanga mo rin para isipin pang pumasok dito. Diyos ko, ngayon ko lang po kailangan ng himala ninyo. Tulungan niyo po ako na iligtas sa mga kaibigan ko. Manggorio, napakasama mo, Tiago. Wala ka talagang awa. Magpakita ka. Kasabay ng malakas na halakhak ni Tiago ay laking gulat niya nang tila ba nanlalamig ang buo niyang katawan. Hanggang sa unti-unti na siyang nakikita ni Cardo. Ha? Ano nangyayari? Bakit hindi na gumagana ang anting-anting ko? Hindi ito maaari. Paano ba yan? Mukhang sumasang-ayon sa akin ang pagkakataon. Gusto ko lang malaman mo na anumang anting-anting kapag ginamit sa kasamaan ay unti-unting nawawalan ng bisa. Kaya siguradong hindi mo na matatakasan ang mga kasalanan mo, Tiago. Tatapusin na kita. Kahit anong gawin mo, mas malakas pa rin ako sa'yo. Aswang ako, sadyang makapangyarihan at malakas. Huwag ka nang umasa na maililigtas mo mga kaibigan mo. Hindi mo makukuha si Luningning dahil akin lang siya. Ha? Ilang beses niyang inumpog ang ulo ni Cardo, sabay sinaksak ng kutsilyo sa tagiliran nito. Hinayaan niyang nakatusok yon, sabay kinaladkad papunta sa kwarto kung nasaan si Luningning. May sorpresa ako sa iyo, mahal ko. Nakikilala mo ba kung sino to? Cardo, anong ginawa mo sa kanya? Hayop ka talaga, Tiago. Cardo, gumising ka. Gumising ka. Pangako lagi na ako makikinig sa sinasabi mo. Huwag ka namang mamamatay. Samantalahin mo na ang oras na makakasama mo siya. Dahil sa pagbabalik ko, tutuluyan ko na yan. Agad na sinara at kinandado ni Tiago ang pinto. Yakap ni Luningning ang kaibigan habang nakahandusay sa pader at noon ay unti-unti nang nagkakamalay. Luningning, ikaw ba yan? Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba niya? Ha? Tanga, wag mo kong intindihin. Paano natin tatanggalin tong kutsilyo sa tagiliran mo? Baka maubusan ka ng dugo. Bunutin mo. Ano? Maganda ka lang talaga pero bingi ka eh. Ang sabi ko, bunutin mo na, bilis. Pero sigurado ka ba? Oo, huwag ka matakot. Sigurado ako. Paano naghilom ang sugat mo? Tao ka ba? Ikaw ba talaga yan, Cardo? Ay, nakikita mo ang kwintas na ito. Itong dahilan kung bakit. Gamit ang mutya ng durian at ang punyal na ito, mapapatay natin ang hayop na Tiago na yan. Ang dami niya nang pinatay. Takot na takot ako. Akala ko hindi na kita makikita. Si Boyong, nasan siya? Kasama mo ba siya? Nasa labas siya.
Siguradong may pinaplanong masama sa kanya si Tiago. Pero magtiwala lang tayo sa kakayahan ni Boyong. Kayang-kaya niyang harapin si Tiago. 2 araw pa lang ako rito, pero ang dami nang nagbago sa inyo. Akala ko bukod sa pangasar, wala na kayong ibang kayang gawin sa akin. Sus, kahit nakakaumay ang ugali mo, hindi ka pa rin naman naming pababayaan. Lalo na si Boyong. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko isusugal ang buhay ko rito. Ang sama rin talaga ng ugali mo, ano? Ewan ko sa'yo. Kapag kinatay ka ni Tiago, hindi ko siya pipigilan at hindi rin ako iiyak. Tandaan mo yan. Wala na akong paki sa'yo. Masakit. Ano masakit? Ayos ka lang ba? Akala ko ba wala kang paki? Bakit nag-alala ka? Tigilan mo nga ako. Sasaksakin kita nito. Kailangan nating makaalis dito. Kailangan nating mapatay si Tiago. Wala siyang awa kung pumatay. Yung babae kanina na ikinulong niya ng panandalian dito. Hindi ko man nakita pero nasisiguro ko na pinagsamantalahan niya at pinatay niya rin. Ayaw ko pang mamatay kaya ako na mismong papatay sa kanya. Ibigay mo sa akin ang punyal na yan. Hindi ko na siya hayaan pang mabuhay at makabuso ng babaeng katulad ko. Napakasama niya. Si Kakay, posibleng ang anak ni Mang Goryo yun. Ipaubaya mo na sa amin ni Boyong ang pagpatay sa kanya. Mahal niya ako. Kahit paano magagamit ko yun bilang kahinaan niya. Ay, ang tigas talaga ng ulo mo. Habang nag-uusap sina Cardo at Luningning at nag-aabang sa muling pagpasok ni Tiago, binuhat niya ang basang-basa na si Boyong. Para kay Tiago, napakabango ng nabubulok na amoy ni Boyong. Tinanggal niya ang lubid na nakapulupot sa katawan ng binata. Nakangisi niyang kinuha ang 2 kutsilyo na nakalagay sa tagiliran nito. Aba, akin to ah. Bakit mo pinakailaman ang kutsilyo ko? Dahil dyan, ikaw ang unang-unang paggagamitan ko nito. Hiniwa niya gamit ang dulo ng matalas na kutsilyo ang makapal na damit na suot ni Boyong. Ngumisi siya at tinitigan ang mahabang kuko ng binata. Napatigil siya at nag-isip. Hinawakan niya ang kaliwang kamay sabay nginat-ngat at hinihila pa isa-isa ang kuko hanggang sa mabunot yon. Bigla naman nagkamalay si Boyong. Aray, tama na! Masakit! Halimaw ka talaga! Boyong? Si Boyong yon! Diyos ko, anong ginagawa niya kay Boyong? Kailangan natin makalabas at tulungan si Boyong! Ay, bukas na nga lang kita kakatayin para magkita-kita pa kayong tatlo. Para buong gabi mo ring maramdaman yung kirot ng kamay mo. Hawak sa leeg, binuhat ni Tiago si Boyong at ibinagsak sa sahig sa tapat ng kwarto para tanggalin ang kandado ng pinto. Nakahanda na si Cardo sa pagpasok ni Tiago. Boyong! Mamatay ka na! Hindi mo ako mapapatay, Cardo. Hindi ang punyal na ton tatapos sa akin. Nagpambuno ang dalawa. Naagaw ni Tiago ang punyal na hawak ni Cardo, sabay ibinalibag yon. Sinakal niya si Cardo habang lalong nanlilisik ang kanyang mga mata. Humaba ang kanyang mga kuko at inilabas niya ang kanyang pangil. Unti-unti niyang inilalapat yon sa leeg ng binata. Agad na gumapang si Luningning at kinapa ang punyal, sabay tumakbo papalapit kay Tiago para saksakin ito sa likod. Ngunit agad na binitawan ni Tiago si Cardo at humarap kay Luningning. Hinawakan niya ang kamay nito na may hawak ng punyal. Sa lakas ng pagkakahawak ay naramdaman ni Luningning ang pagdaloy ng dugo dahil sa sugat dulot na mahaba at matatalim na kuko ni Tiago na bumabaon sa kanyang balat. Kaya mo ba talaga akong patayin? Minahal kita. Mahal na mahal kita. Pareho lang kayo ni nanay. Siguro nga dapat na rin kitang burahin sa buhay ko. Kayong lahat.
para malaya ako na magawa ang nasimulan ko. Kung hindi ka rin lang mapapasakin at magiging hadlang ka sa mga plano ko, mas mabuti pang... Anong nangyayari sa akin? Bakit parang naninigas ang buong katawan ko? Dito na matatapos ang paghasik mo ng kasamaan. Walang puwang sa mundong ito ang katulad mong wala ng pag-asa magbago. Cardo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Boyong. Napakalakas niya talaga. Muntik na akong... akala ko katapusan ko na kanina. Salamat, Boyong. Maasahan ka talaga. Mamaya na tayo magkwentuhan. Kailangan rin niyang maranasan kung anong pakiramdam ng pinapasakitan. Para sa mga babae na pinagsamantalahan niya, sinaktan at kinatay niya. Ipaghihiganti ko sila. Anong ginawa niyo sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Hindi ako pwedeng mamatay. Oo nga, Boyong. Anong ginawa mo? Bakit hindi makagalaw si Tiago? Tinuruan siya ni Tatang Lando na gamitin ang orasyon na kung tawagin ay tigal po. Ay, epal ka talaga, Cardo. Akong tinatanong ni Luningning eh. Ako dapat ang magsasabi nun. Ay! Ano ka ba naman? Tumigil ka nga dyan. Huwag mo sabing pati ako pagseselosan mo. Tumigil na nga kayo. Buhatin nyo na to palabas. Bigat-bigat yan. O dapat yan hilahin din eh. Paano ganito? Lika dito. Pinahirapan mo ako kanina. Pues gagawin ko rin yun sa'yo. Tapusin na natin siya gamit ang punyal na to. Kailangan pa ba natin siyang pahirapan? Diyos na lamang ang bahala sa kanya. Hindi dahil masama siya, kailangan din nating ibalik lahat ng masasamang ginawa niya sa atin. Kapag ginawa natin yun, ano pang pinagkaiba natin sa kanya? Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo nakita at hindi mo alam kung anong ginawa niya. Hindi sapat na mamatay lang siya. Hindi siya dapat kaawaan dahil wala siyang awa. Hindi na siya nakontento. Hindi lang siya basta-basta pumapatay, pinagsasamantalahan niya pa. Napakasama niya. Tila nawala sa sarili si Luningning at kinuha ang pantadtad ng karne. Tatagpasin niya na sana ang kamay ni Tiago nang biglang bumagsak sa kinatatayuan si Boyong at kasabay noon ay ang pagbabalik sa normal ni Tiago. Talaga bang kaya mo akong patayin? Akala ko ba mahal mo ko? Sabihin mo nga sa akin, totoo ba na minahal mo ko? Oo, minahal kita. Pero hindi ang Tiago na nasa harap ko ngayon. Hindi ka dapat mahalin, isa kang demonyo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa makasama ka. Magsasama talaga tayo dahil akin ka lang. Magsasama tayo hanggang sa impyerno. Katapusan mo na! Walang kasing bilis na itinarak ni Cardo ang punyal sa likod ni Tiago. Bumulwak ang masangsang at masaganang dugo sa sugat maging sa bibig nito. Sa ganung kalagayan, mabilis pa rin nitong naagaw ang kutsilyo na hawak ni Luningning. Pinagsasaksak niya si Cardo sa iba't ibang parte ng katawan. Humihiyaw naman si Luningning at nanginginig sa takot, ni hindi niya na magawang umalis sa kanyang kinauupuan. Samantala, unti-unti nang nakakaramdam ng panghihina si Tiago. Paano naghihilom ang mga sugat mo? Hindi maaari. Walang matitirang buhay sa... Napahiyaw ng malakas si Cardo sa biglaang pagkirot ng kanyang mga sugat. Ilang sandali lamang ay naramdaman niya na ang paghihilom ng mga ito. Bumangon siya, nilapitan at niyakap si Luningning. Huwag ka nang matakot. Wala na siya. Makakauwi na tayo. Kaido, Luningning, anong nangyari? Bakit parang hinang-hina ako? Sinong nakapatay sa aswang na ito? Ako ba? Paano mo mapapatay yan nawalan ka ng malay? Ay, muntik na tayo dun Okay ka lang ba? Naninibago pa ang katawan mo, kaya siguro nawalan ka ng malay. Siguro nga. Teka, bakit yakap-yakap mo si Luningning? Ako na... Lumayo-layo ka nga muna, tsaka ka na dumiskarte. Kita mo naman
At saka, baka mahimatay pa siya sa amoy mo. Hindi nakapagtataka kung mahihirapan siyang kalimutan ang mga nangyari. Ang alam ko lang, kailangan niya tayo ngayon. Bago nagpasyang umalis, naghukay sa likod ng bahay si Cardo para ilibing doon ang katawan at pugot na ulo ni Kakay at Manggoryo. Nag-alay sila ng dasal para sa mag-ama bago tuluyang tinabunan ng lupa at tumalikod pabalik sa loob ng lumang bahay. Hila-hila ni Boyong ang katawan ni Tiago. Karga naman ni Cardo ang patuloy na umiiyak na si Luningning. Hindi pa rin magawang makapagsalita ng dalaga. Palabas na sana sila ng pinto nang biglang tumambad sa kanila ang isang nilalang. Anong ginawa niyo sa anak ko? Hindi, pagbabayaran niyo ito! Agad na inilapag ni Cardo si Luningning para harapin ang galit na aswang na nasa kanilang harapan. Nasisiguro nila ng mga oras na yon na ang nilalang na nasa kanilang harap ay walang iba kundi ang ama ni Tiago. Kamatayan rin ang magiging kabayaran sa pagpatay niyo kay Tiago. Walang lalabas ng buhay sa bahay na ito. Sana alam mo kung gaano karaming buhay ng kinitil ng anak mo. Sadya bang walang awa kung pumatay ang mga aswang na katulad ninyo? Hindi lang pumapatay si Tiago, pinagsamantalahan niya pa ang napakaraming babaeng naging biktima niya. Yun bang tinuro mo sa kanya? Umalis na kayo, Boyong. Iligtas mo si Luningning. Mag-iingat kayo. Ako na ang bahala rito. Mag-iingat ka, Kaido. Hihintayin ka namin ni Luningning. Sigurado ka bang kaya mo yan mag-isa? Huwag kang mag-alala. Agad na sinugod ng aswang si Cardo. Walang pakundangan niyang pinagkakalmot ang binata. Sa bawat malalim na kalmot ay sumasabay ang pagtilamsik ng dugo. Ngunit agad ring naghihilom yun. Lalong nagngit-ngit sa galit ang aswang. Sinakal niya si Cardo at handa nang baliin ang kanyang leeg habang dinadaganan niya ang binata. Sinikap ni Cardo na dukutin sa kanyang tagiliran ang punyal at walang kasing lakas na itinarak yun sa dibdib ng amang aswang ni Tiago. Patawarin sana ako ng Diyos kung kailangan kong tapusin ang masasamang nilalang na katulad nyo. Gusto ko lang magkaroon ng kapayapaan ng mga tao sa baryong ito. Para sa mga pamilya na sumisigaw ng hustisya dahil sa walang awang pagpatay ni Tiago. Manggoryo, kung nasaan ka man ngayon, patawad at hindi namin kayo nailigtas, pero mula sa gabing ito, magkakaroon na ng kapayapaan ang bawat gabi sa lahat ng bahay sa baryong ito. Hila-hila ang katawan ng matandang aswang. Inihulog niya sa balon ang bangkay ng dalawa sabay tinakpan. Paglingon niya ay nakita niya ang kanyang mga kaibigan na nakahiga sa may damuhan. Aba, nagawa pang matulog. Hinawi niya ang buhok sa mukha ni Luningning. Gising ang dalaga at patuloy pa rin sa paghikbi. Tama na yan. Ligtas ka na. Ligtas na tayo. Huwag ka na matakot. Hindi ko nahahayaan pang mawala ka sa paningin ko mula ngayon. Boyong, bakit mo kami iniwan? Ay, gago, buhay pa ako. Nasaan na yung aswang? Napatay mo ba? Aray Tumayo naman. ka na dyan. Uuwi na tayo. Kinarga ni Cardo si Luningning at mabilis namang sumunod si Boyong. Kung hindi lang mabigat si Luningning, ako na sanang kakarga sa kanya pa uwi. Ay nako, kung kaya mo lang talaga to, malamang sa malamang nakauwi na kayo. Ang bigat eh, hindi ko pala kaya. Hindi talaga, hindi mo rin kakayanin pati kamalditahan nito. Mabait pa to ngayon. Kapag nakalimot na, hay nako. Kung hindi ko lang talaga mahal to, pinabayaan ko na sana tong kinain ng aswang na yun eh. Seryoso ka ba? Mahal mo rin siya? Oo, mahal ko siya bilang kaibigan. Kayong dalawa, pareho ko kayong mahal. Hindi nga. Sinungaling ka? Alam ko nagsisinungaling ka. Mahal mo ba talaga siya? Okay lang naman sa akin. Isa pa, nun pa naman bagay na talaga kayong dalawa eh.
Nakikita ko naman kung gaano mo siya alagaan, kaya kahit masakit na wala talagang pag-asa na magustuhan niya ako, magiging masaya ako kung ikaw ang pipiliin niya. Huwag ka nang malungkot. Malay mo naman, ikaw ang piliin niya. Kahit anong mangyari, kapag maayos ng lahat, kailangan mo pa rin maging totoo sa nararamdaman mo para sa kanya. Pag inamin ko kasi, baka sapakin niya lang ako eh. Nang makauwi na sila, ay laking tuwa naman silang sinalubong ni Tatang Lando. Ipinagmamalaki ko kayo. Sabi ko na nga ba't mapagtatagumpayan niyo ang misyong ito. Ano mang hirap ang pagdaanan niyo bilang mga antingero, lagi niyong tatandaan na hinding-hindi maghahari ang kasamaan. Mabuting hangarin at tiwala sa Diyos ang magpapapanalo sa inyo sa bawat laban. Maraming salamat ho, Tatang. Hindi namin magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa inyo. Salamat po. Dahil sa inyo, kasama na ulit namin si Luningning. Maswerte siya dahil may kaibigan siyang katulad ninyo. Opo, pero mula sa araw na ito, hindi na kami magkaibigan ni Boyong. Magkaribal na po kami. Basta huwag sasama ang loob mo kapag akong pinili niya, ha? Abay, napakahaba naman talaga ng buhok ng dalagang ito at pinag-aagawan niyo pa. Kung gaano ho kahaba ang buhok niya, ganun din po kahaba ang kailangan ng pasensya para intindihin ang ugali niya. Oo nga no, magparaya na lang kaya ako. Kaya mo na yan. Inalagaan nila ang dalaga hanggang sa nanumbalik na ang sigla at lakas nito. Hindi naging madali dahil nanatiling bangungot ang bawat gabi. Naaalala niya ang nakakatakot na mga halakhak ni Tiago, ang pagtadtad sa katawan at nagpira-piraso. Gayon din ang tunog ng gilingan na ginagamit para madurog ng pinong-pino ang karne ng bawat biktima ng minaltratong anak na si Tiago na nag-udyok sa kanya na pumatay ng tao. Galit, puot at pang-aabuso ang naging ugat upang maraming magdusa, mamatay ng walang kalaban-laban.